Musta na po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan kayo at ngayon po ay may bagyo. Pero alam ko po lahat po tayo ay iniingatan ng Diyos. Amen po. So ako po ay gusto mag-share po sa inyo about po sa camp. Ayan, sa mga nakapag-camping po, alam ko po lahat po tayo ay sulit yung binayad po natin ng camp. Kasi lahat tayo naranasan natin ang pagkilos ng Diyos. At alam ko po medyo may kamahalan ng camping natin pero hindi po yung matutumbasan ng anointing na nakuha po natin sa camp. Amen po. Kaya nga po maganda tayo po ay nagka-camp kasi unang-una naranasan natin ang pagkilos ng Diyos at the same time tayo po ay lumalakas dahil sa anointing ng Panginoon. Amen po. At alam ko po lahat tayo na mga nag-camp ay naranasan natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Na-restore niyo po sa atin dito. At yung iba po ay sinagot ng Diyos ang bawat katanungan po natin. Amen po. So ako lang po magbibigay po sa inyo ng mga testimonies at sharing po about po sa mga napag-aralan po natin sa camp. At ako po ay naniniwala na tayo po ay may mga natutunan. Tayo po ay may nakuha sa camping na ngayon po ay daladala po natin sa bawat outreach kung nasan man po tayo ngayon. Amen po. Alam niyo po, nung camping, bago mag-camp, ako po ay may tanong sa Lord at una, siyempre, ang sagot ko sa Lord ng sinasabi ko sa Kanya, Lord, this time, gusto kong ma-restore, gusto kong mas maramdaman yung pagyakap mo, yung anointing na gusto kong maranasan ko. Kasi lahat po tayo ay nauhaw, lahat tayo ay may kakulangan at gusto natin tayo po ay mapuno sa camp. Amen po. Gusto natin na tayo po ay mas lalong lumakas para makapagpatuloy tayo sa Panginoon. Kasi yung anointing po na kayang ibigay po ng Diyos sa camping po ay kailangan po natin. Amen. Kasi lahat tayo, may kanya-kanyang battle po tayo sa buhay natin eh. Hindi tayo pare-pareho ng pinagdadaanan pero lahat po tayo ay may battle. So kailangan natin yung anointing para tayo po ay malabanan natin lahat ng test and trial po sa buhay po natin. Amen po. Alam niyo po, bago mag-camping, nagtatanong ako sa Lord, ano ba yung plano mo? Ano ba yung gagawin mo pa sa buhay ko? Hindi lang sa buhay ko, sa ministry ko, sa family ko. Ano yung nais mong iparating po sa akin? Pero syempre, alam ko po, pagpasok natin ng pinyel, pagpasok natin ng camping, ang sarap mag-worship sa Panginoon. Amen po. Ang sarap magpuri sa Panginoon, ang sarap na maranasan natin yung pagkilos po ng Diyos. Alam niyo po, hindi po kalugihan na tayo po ay nakarating ng camping. Okay, sa mga nag-live naman po, okay po na tayo po ay nakapanood ng live, pero iba pa rin po nandun tayo sa actual ng camp. Iba pa rin po yung pangungusap, yung anointing na makukuha po natin sa camping. Amen po. Tala niyo po nung camping, sabi ko, Lord, this time gusto kitang maranasan. Kasi lahat po tayo, nakakaramdam tayo ng pagod sa ministry. Tama po. Lahat tayo nakakaramdam ng panghihina. Lahat tayo nakakaramdam ng panlalamig. So, kailangan po natin yung anointing na mapuno tayo ng Diyos sa camp. At praise God po, ako po ay hindi nabigo. At naranasan ko po ang pagkilos po ng Diyos. Masaya po na nakikita mo yung kapatiran mo sa paglilingkod, nagpapatuloy sa Panginoon. Masaya ka, yung iba nawala na, pero yung iba nagpapatuloy pa rin. Andun yung kagalakan mo na makita mo yung mga kasamahan mo sa church na nagpapatuloy. Sa kabila na may nabalitaan ka, ito yung struggle ni kapatid, ito yung struggle ni ganyan. Pero natutuwa ka kasi nandun pa rin sila na nagpapatuloy sa Panginoon. Amen po. Tala niyo po nung camping, sabi ko, Lord, this time gusto kitang mas maranasan pa. Yung tibok ng puso mo, Panginoon. Gusto ko mas maramdaman ko, Panginoon, yung tibok ng puso mo. Kasi alam niyo po, sa camp na to, alam ko po, lahat tayo ay nag-expect ng pagkilos ng Diyos. Nag-expect tayo na kausapin tayo ng Panginoon. Kasi yun naman po ang pakay natin kung bakit tayo nagka-camp. I mean po, kung bakit pinipipray natin ng camping sa loob ng 1 buwan, 2 months na prayer para mas lalo tayong kausapin ng Panginoon. Alam niyo po, nung first day ng camping, masaya kasi andun yung makasamahan mo, yung kapatid mo sa Panginoon, masaya ka na nakikita mo sila. Pero dun sa heart mo, nagtatanong ka na ano ba ang gagawin ng Diyos? Ano ba ang mangyayari itong camping? Siyempre, nag-expect ka na malaki kasi ang laki ng binayaran mo. Pero yun nga po, hindi naman po nabibigaw ang Diyos para iparanas niya po sa atin yung kapangyarihan niya. Amen po. Alam niyo po, second day po ng camping, afternoon po nun, nag-worship tayo sa Panginoon at yung evening service din, nag-worship lang tayo sa Panginoon. Alam niyo po, ang sarap lang pong mag-worship sa Panginoon. Nasa kabila ng lahat, hindi alam ng ibang tao kung ano man yung dinadaanan mo, yung sa pakiramdam mo o sa physical na katawan mo, hindi nila alam yung pinagdadaanan mo. Pero ang Diyos naman po ang nakakaalam ng lahat ng meron po tayo. Amen po. Alam niyo po, nung nag-worship tayo sa Panginoon, sarap pa magtaas ng kamay, kumbaga pupurihin mo ang Panginoon sa kabila ng lahat ng dinadaanan mo sa personal na buhay mo, nagagawa mo pa rin magpuri sa Panginoon.
nagagawa mo pa rin maging masaya, nagagawa mo pa rin na itaas ang pangalan ni Jesus sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo. Ang sarap lang po umawit sa Panginoon. Ang sarap lang po na mag-worship. Ibuka mo sa mga bibig mo yung sinasabi ng puso mo, Lord, napakabuti mo sa buhay ko, napakabuti mo sa buhay po namin. Alam niyo po, may isang kanta dun sa camping na talagang ang lakas po ng dating sa akin, lakas ang impact sa akin. May anointing na ng time na yon, nung after nun, tapos yung evening service. Alam niyo po yung kanta na lagi, yung lagi kang pupurihin. Kumbaga pinaparating ng Diyos sa kabila ng sugat ng puso mo, na sa kabila ng sugat ng nararanasan mo sa field o sa personal na buhay mo, pinaparating pa rin ng Diyos sa atin na anuman yung nangyayari sa'yo, hindi ka nag-iisa sa lahat ng laban mo. Kasama mo ako sa lahat ng battle mo. Alam niyo po, habang nag-worship yung, Panginoon, kailangan dumarating yung time sa buhay natin, nagwo-worry tayo Nag-overthinking tayo minsan sa isip natin. Ngayon, ipinaparating ng Diyos sa'yo, huwag kang mag-alala, ako ay lagi nandyan, kasama mo ko. Ngayon, sabi niya, ako ang bahala, basta magdingkod ka, magpatuloy ka lang sa Panginoon. Alam niyo po, minarigaw boses doon sa heart ko, na sinasabi niya, sa kabila ng lahat, magpuri ka lang. Sa kabila ng lahat ng problema, magpuri ka lang. Alam niyo po, sumagi sa isip ko yung nabasa ko yung kay Apostol Pablo. Nung tayo, nandun sila sa kulungan, sa bilangguan, ang laki ng problema ang pinagdadaanan po nila, pero nagawa pa rin nila mag-worship sa Panginoon, at lahat ng selda ay nagiba dahil sa pagpupuri nila. Alam niyo po mga kapatid, dun sa part ng nag-worship tayo sa Panginoon, nararamdaman ko yung presence ng Lord, talagang niyayakap tayo ng Panginoon. At alam niyo po, akala ko nga nun tuloy-tuloy na yung worship kasi ang sarap mag-worship sa Panginoon, parang lumulutang ka, ang sarap na nararanasan mo yung pagyakap ng Diyos sa'yo, yung panghihina mo, lumalakas ka, yung mga sugat na natatamo mo sa field, sa ministry, ginagamot ng Diyos, pinapagaling ng Panginoon. At alam niyo po, nung camping, sobrang sarap sa pakiramdam na makita mo at maranasan mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka nabigo para maramdaman na may kakaibang kuryenteng nararamdaman ka habang nagpupuri ka sa Panginoon. Wala ka nang pakialam. Siya na po ka sa term, wala ka nang pakialam sa katabi mo. Ano man yung ginagawa ng katabi mo, ang importante sa iyo, maramdaman mo yung presence ng Panginoon kasi yun ang kailangan mo. Alam niyo po, ang sarap lang, nakakagaan ng puso na sa kabila ng lahat, nagagawa mo pa rin magpuri sa Panginoon. Na sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng problema ang pinagdadaanan mo, nagagawa mo pa rin mag-worship sa Panginoon. Kasi yan ang dapat. Amen po. Kasi alam niyo po, sa pagpupuri natin sa Panginoon, sinasabi ng Diyos sa atin na hindi mo kaya. Pero dahilan sa ang Panginoon ay kasama mo, nakakaya mo lahat, na ibigay lahat sa Panginoon. Lord, awit ako sa iyo, magpupuri ako sa iyo. Awitin yung pangalan mo, itataas ko yung pangalan mo. Alam niyo po, nagkakaroon ng kagaanan yung puso natin habang tayo po ay nagpupuri sa Panginoon. Nagkakaroon ng saya yung puso natin habang tayo nagwo-worship sa Panginoon. At alam niyo po, isa po sa nagbibigay po ng ngiti sa Lord ay yung pagpupuri natin sa Panginoon. Alam niyo po, sarap lang kasi lagi pong sumasagi sa isip ko kahit nasa labas ako, bumabiyahe ako, o sa manupunta yung lagi kitang pupurihin. Kahit minsan wala tayo sa tono, pero ang mahalaga nun yung heart mo na Lord, pupurihin kita, aawitan kita, na sa kabila ng lahat, pupurihin kita, aawitan ko yung pangalan mo, itataas ko yung pangalan mo, Panginoon. Masarap lang kasi meron tayong Panginoon na kapag umawit ka na sa Diyos, andyan siya para yakapin ka niya, para iparanas sa iyo na nandyan siya sa tabi mo, na sa kabila ng lahat. Amen po. Kaya mga kapatid, sa mga nakapag-camping po, iba yung camp na sama-sama tayo nagpupuri sa Panginoon, sama-sama tayong umaawit sa Diyos. Amen po. Kahit gabi bago ka matulog, pray ka, worship ka sa Panginoon. Pagising mo, magpasalamat ka, tingin ka sa taas, tingin ka sa bintana, o may bintana ka man sa bahay ninyo, magpasalamat mo sa Panginoon lahat na nangyayari sa buhay mo. Sabi nga ng ating pastor, lahat, ipagpasalamat po in everything. Give thanks sa lahat ng sitwasyon na kinakaharap po natin. Amen po. Talan niyo po, gusto ko lang pong i-share din po sa inyo yung natutunan ko po dun sa magazine. Ang ganda po ng sinasabi niya dun Sabi niya, magdesisyon ka sa buhay mo na hindi ka susuko. Bakit kaya sinasabi ng Diyos sa atin na magdesisyon tayo sa part natin na hindi tayo susuko? Kasi alam ng Diyos, sa pagsunod mo sa Panginoon, darating yung time na marami kang pagdadaanan dahilan sa pagsunod mo sa Panginoon. Pero mag-decide tayo na anuman ang mangyari, Panginoon, hindi ako susuko. Anuman ang mangyari, hindi ako bibitaw. Kasi yung calling ko, kailangan yakapin mo. Yung calling ng Diyos sa'yo, kailangan yakapin mo. Sabi nga be strong in the Lord. Kailangan sa lahat ng sitwasyon mo, maging malakas ka para sa Panginoon.
Kasi marami pong kaluluwa ang kailangan pang palakasin natin. Hindi tayo magpapalakas. Hindi natin kaya magpalakas ng iba kung tayo mismo mahina tayo. Kaya nga nandyan ang camping, nandyan ang atin para sa simbahan, nandyan ang prayer para lumakas ka, tumibay ka, para makapag-akay pa tayo na maraming kaluluwa. Himin po mga kapatid, oo, sa paglilingkod mo, hindi pwede hindi ka masusugatan, hindi pwede hindi ka masaktan, hindi pwede hindi mahirapan. Kasi bakit? Sabi dito, kahit si Jesus, maraming pagkakataon na nahirapan at gusto na niya sumuko. Pero hindi nandun yung purpose niya na gagawin niya to. Kasi ang iniisip niya ay tayo. Alam niyo po sa atin po, sa tuwing nahirapan tayo, isipin natin si Jesus. Yung mga pinagkatiwala po ng Diyos po sa atin na kaluluwa. Diba yung kung sa malaking tarpaulin, yung may hawak na tupa. Merong pinapakarga, may pinapaalagaan, na kahit tipong ikaw sugatan na kahit yung tupa mo, konti pa lang ang sugat, okay lang eh. Kasi okay lang na masaktan ka, mahirapan ka, alang-alang sa tupa na naliligaw. Alang-alang sa tupa na nahihirapan. Yun niyo po, di ba? Ano kwento po sa atin ni Pastor Boy na napakarami niya pong pinagdaanan. Kahit nga po nung nagkaroon ng COVID-19 na yan, pinaparating pa rin ang Diyos sa kanya kahit nasa ospital po si Pastor Boy. Hindi lang po yun para sa kanya, kundi yun po ay para po sa ating lahat. May mga kaluluwa na kailangan pa po ng tulong natin. Kaya kung tayo po magpapadala sa kainaan po natin, sitwasyon po natin, maraming kaluluwa ang mahirapan at hindi sila maliligtas. Dahilan sa sumuko ka, dahilan sa nawala ka, dahilan sa pinili mo na bumitaw sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, kung si Jesus po ay bumitaw, kung si Jesus po ay bumitaw sa paglilingkod, nasaan tayo ngayon? Nasaan tayo ngayon? Nasaan tayo? Kaya mga kapatid, isipin natin yung kaluluwa na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Di ba si Pedro tinatanong, Pedro, mahal mo ba ako? Pedro, mahal mo ba ako? Ilang beses ang tinatanong. At laging sagot po ni Jesus, pangalagaan mo, pakainin mo, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Lahat po tayo sundalo ng Diyos. Kasi sundalo ng Diyos, hindi pwedeng hindi sasabak sa training bago sumabak sa gera. So lahat tayo magte-training, lahat tayo kailangan nating matrain, kailangan nating maging matibay, kailangan nating matatag sa lahat ng problema pagdadaanan po natin. At minsan, atakayin tayo ng kaaway kung saan part tayo mahina. Kaya minsan, minsan madalas, bantayan natin kung saan tayo mahina mga kapatid. Diba, katulad po ng ating pastor, tinestify niya na pinapatay na siya ng demonyo. Pinapatay na siya kasi alam ng demonyo na may maganda pang gagawin ng Diyos kay Pastor Boy. At sa atin po, hindi lang kay Pastor Boy na mensahe, kundi lahat tayo, pwede tayong patayin ng demonyo. Kasi ang plano ng kaaway, manira ng katawan ng tao, mangwasak, hanggang sa ito ay mamatay. Yan ang plano po ng demonyo. Pero bakit maraming Kristiyano ang pumapayag na patayin ng demonyo, masira at mawasak ng demonyo? Tayo, meron tayong family. At tayo ng Diyos na masira yung pamilya natin. Kaya nga, dun sa part pa rin po ng magazine, yung sinasabi niya dun, hindi pwede na mawala yung pamilya mo na hindi sila ligtas. Kasi kung ano mahalaga sa'yo ay mahalaga din sa Panginoon. Naglilingkod ka sa Lord, hindi masasayang yung sakripisyo mo, hindi masasayang yung pagkapagal mo. Lahat ng ginagawa mo sa Lord, hindi gagawa ang Diyos sa isang bagay. Katulad sa pamilya mo, sa mga tao mahalaga sa'yo, hindi papayag ang Diyos. Kaya sa atin po mga kapatid, huwag tayong pumayag na nakawin ng demonyo yung pangarap ng Diyos para sa atin. Huwag tayong pumayag na nakawin ng Diyos, tayong pumayag na nakawin ng kaaway yung mga pangarap ng Diyos para po sa atin. Kung dumarating yung time nanghihina ka, lumapit ka sa Lord. Kung dumarating yung time parang may nangyayari pa ba sa paglilingkod ko, may nangyayari pa ba sa ginagawa ko? Hindi. Huwag tayong mag-isip ng kung ano man yung negative thought na nangyayari sa buhay po natin. Isipin natin yung mga pangako ng Diyos. Amen po. Ganda nga po ng testimony ni Pastor. Kumbaga, hindi lang si Pastor ang dadaan doon, lahat tayo dadaan doon. Lahat tayo daraan sa apoy. Kaya sabi ni Pastor Boy, daraan ka sa apoy, pero hindi ka masusunog. Daraan ka sa ilog, pero hindi ka malulunod. Daraan ka sa mga pagsubok ng buhay, pero kailangan mo maging matibay. Kailangan mo maging matatag. Amen po. Kaya kung may katabi ka man, nakasamahan mo, na naglilingkod sa Lord, maging matatag ka. Magpatuloy ka, dahil sinimula ng Diyos sa iyo ay tatapusin niya. Amen po mga kapatid. Kaya ang ganda na sinasabi niyo po dito, be strong in the Lord. Fight the good fight of faith. Amen po. Ngayon, may mensahe ang Diyos kay Pastor Boy. Hindi lang yung para Pastor Boy, kundi para po sa ating lahat yun. Gusto ng demonyo sirain
yung buhay natin. Gusto ng demonyo, patayin yung buhay natin. Yan, kailangan ihanda natin yung sarili po natin. Kasi sabi ng Bible, maging handa kayo, maging prepare kayo. Sabagat ang kaaway natin ay parang ling umaatungal at naghahanap siya ng bibiktimahin. Mga kapatid, kawawa yung mga kaluluwa na pinagkakatiwalaan Diyos sa atin kung tayo po ay susuko. Nakakaawa yung mga soul na pinagkakatiwalaan Diyos sa atin na alagaan natin kung tayo ay bibitaw. Lalo yung mga taong maalaga po sa atin, especially yung family po natin. Gusto natin makasama one day yung family po natin, pero kung susuko tayo, wala mangyayari po sa atin. Huwag mong isipin na wala lang nangyayari sa ginagawa mong sakripisyo. Sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Hindi man nakita o na-appreciate ng ibang tao yung ginagawa mo sa Lord. Lahat na nakikita mo, lahat ng ginagawa mo, alalahanin mo, isipin mo na Lord, para sa iyo to. Hindi masasayang lahat ng pagod mo. Lahat ng sakripisyo mo. Marami mang itinatanim sa iyo ang kaaway. Marami mang ginagawa ang demonyo sa iyo. Alalahanin mo, ang Diyos nasa tabi mo. Lalo sa mga panahong hindi mo kaya. Minsan may isipin mo, may nangyayari pa ba sa ginagawa ko? Mga kapatid, lagi mong isipin na may ginagawa ang Diyos. Kung dumaraan ka man ngayon na parang hindi mo maintindihan, lagi mong tandaan na may dahilan si Lord kung bakit ka dumadaan doon. Unang-una, para maparangalan ng Diyos sa pagsubok na magtatagumpayan mo sa buhay. Amen po. At yun lang po ang gusto ko po maibahagi po sa inyo. Nawa po ay may nakuha po kayo. Nawa po ay may natutunan po tayo. Kaya nga sa bawat isa po sa atin dito, sa mga panahon ng problema ng buhay mo, matuto tayong mag-worship sa Lord. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Huwag kang magtitira. Ibigay mo sa Lord yung bigat ang nararamdaman mo. Huwag kang magtitira. Kasi gusto ng Diyos pagaanin yung nararamdaman mo. Sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng sakit, sa panahon ng pagdurusa, mag-worship ka sa Panginoon. Yung isang kanta nga po na gusto ko, yung lagi kang pupurihin, itataas ang ngalan mo. Ang sarap lang, nakakagaan lang sa puso na sa tuwing tayo po ay umaawit sa Panginoon. Nararamdaman mo na niyayakap ka ng Diyos. Nararamdaman mo na niyayakap ka ng tatay mo. Kasi gusto niyang iparating sa'yo na hindi ka lang basta lingkod. Anak ka ng Diyos. Anak, nandito yung tatay mo para sandalan mo. Amen po. Yun lang po. At salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi. Alam po ngayon, medyo hindi maganda ang panahon. Pray lang po tayo. At alam ko naman po, tayo po ay iingatan po ng Diyos. Amen. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At lagi niyo pong alalahanin na tayo po ay mahalaga. Tayo po ay mahal ng Diyos. Pray tayo, Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat, Ama, sa mga salita mo, sa encouragement na narinig po namin. Ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na makita mo sa amin yung puso na kakayanin namin mga pagsubok para lang sa iyo at para may paramdam, may pakita sa iyo kung gaano ka namin kamahal, Panginoon. Salamat, Lord, bigyan mo pa kami ng pusong matatag, pusong punong-puno ng kagalakan sa mga sitwasyon man na kinakaharap namin. Kaya Lord, patuloy na pagpalain mo sa puso amin, ingatan mo kami, Panginoon. Salamat, Ama, sa bawat isa na nakinig ngayon, patuloy na binabless ko ang bawat isa po sa amin. Sa iyong kaparihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So po, maraming salamat po sa inyo and God bless po sa inyo.